Okay, vocabulary words. Sinimulan natin sa family members. Who are the family members? English to Filipino. Father, tatay, mother, nanay, brother, kuya, sister, ate, baby, bunso. Tingnan natin kung tama yung sagot mo, yung connection mo. Okay, father check, mother check, baby, sister, brother. Okay, perfect. Huwag mo nang kakalimutan ha. So ito vocabulary mo na and Filipino to, English and Filipino. Next, yung ating extended family, for the extended family. English to Filipino. Grandfather, lola, Hmm? lolo, Grandfather, lolo, grandmother, lola, auntie. tita, Again, auntie, tita, uncle, tito, nephew, nephew. nephew, pamangkin na lalaki, Tandaan mo, kapag PH, ang sound niya is para siyang F. Nephew. pamangkin na lalaki, niece, pamangkin na babae. Tingnan natin yung answer mo sa pag-connect kung tama. Asa na yan? Okay. Auntie. Oh, tito. Auntie is tita. Okay. Wrong. Nephew. Check. Grandfather. Check. Niece. Check. Grandmother. Check. Uncle. Tita. Nabaliktad ha. Ang auntie, yun ang tita. Uncle. Tito. Okay. Next. Punta tayo sa 7 days in a week. What are the 7 days in a week? English to Filipino. Sunday, Linggo, Monday, Lunes, Tuesday, Martes, Wednesday, Miyerkules, Thursday, Huwebes, Friday, Biyernes, Saturday, Sabado. Okay. Tingnan natin yung ilang sagot. Tuesday, check. Sunday, check. Saturday, check. Wednesday, check. Monday, check. Thursday, check. Friday, okay. So, 7 out of 7. Yan. So, huwag mo nang kalimutan itong mga vocabulary for today. Explain ko sa iyo para mas maunawaan mo. Explain ko sa iyo in Filipino. A kind shepherd. Ang mabait na pastol. Kind is mabait, shepherd, pastol. There once was a shepherd who had very many sheep and lambs. Meron daw isang pastol na napakaraming mga tupa. Lambs ay yung baby sheep. Ano po? Some were white, ang iba daw ay mga puti. Some were black, ang iba ay mga itim. And some were brown. Ang iba naman, ang kulay ay brown. In Tagalog, kape or tsokolate. He took great care of them. Inaalagaan daw na mabuti ng pastol yung mga tupa niya. For he loved them very much. Kasi mahal na mahal niya ang mga ito. And he gave them sweet grass to eat. Binibigyan niya ito ng mga sariwang damo para kainin. Every day, he watched them when they climbed to the top of the hill. Araw-araw niya itong pinagmamasdan habang umaakyat doon sa tuktok ng mga burol. And at night, when they came home from their pasture, hanggang sa pag-uwi po nila sa gabi sa kanilang pastulan or sa pasture, he played with them. Nilalaro naman niya ang mga ito kapag nakauwi na sa pasture. Okay, did you understand? Opo. Okay, you can answer now the question. Okay? Check your answer. Who do we read about? Your answer is Shepherd. a shepherd. Okay. Check. Number 2. Were there any yellow sheep? Yes or no? Yes, no. Number 3. What did the shepherd give to them?
Sweet grass. Check. Very good. Number 4, what does the shepherd do at night? Play. Play. Okay. 4/4. Good job. Okay, reading comprehension naman tayo sa Filipino. Basahin mo itong maiksing kwento, tapos mamaya may sasagutan ka. Okay, go. Ang ibon ni Romeo. May alagang ibon si Romeo. Ito ay isang loro. Iba't iba ang kulay ng balahibo nito. Nasahaw lang bakal ng loro. Ang loro. O ang loro. Pinakakain niya ng saging ang loro. Ang ibig nitong kainin ay saging. So, ang English sa ibon ay bird. No? Opo. So, loro ay isang uri ng ibon. Ano ang ibig sabihin ng balahibo in English? Feathers, no? Balahibo yon. Kulay, color. Ano yung hawla? Cage, no? So, ang hawla ay cage sa English. So, ano ang English sasabi mo? Banana. Ayan. Okay, so, sagutan mo itong mga tanong sa ibaba. Okay, go. Ano ang alaga ni Ruming? Ang sagot mo, ang alaga niya ay loro. Lalagyan mo ng tuldok sa period sa last ng sentence. Check. Number 2, anong uri ng hayop ito? Anong uri ng hayop? Ano yung sagot mo? Basahin mo yung sagot mo. Loro po. Loro, mali yun. Ang loro ay uri ng ibon. Ay, ang tanong dyan, anong uri ng hayop ito, yung loro? Ibon. Ang tamang sagot ay ibon. Okay, did you get it? Pag kung ang tinanong ay, anong uri ng ibon ito, ang sagot mo dapat, loro. Tama ang sagot mo dapat. Kung ang question is, anong uri ng ibon ito, loro. Pero ang question, anong uri ng hayop ito, anong uri ng hayop yung loro? Ibon. Ibon. Kaya mali yung sagot mo. Number 3. Ano ang kulay ng balahibo nito? Ang sagot mo? Iba't iba ang kulay. Yan. Check. Very good. Number 4. Ano ang hawla nito? Hawlang bakal. Yan. Very good. Next, number 5. Ano ang ibig kainin ng ibon ni Ruming? Ang ibig niyang kainin ay saging. Ayan. Very good. 4/5. At least natutunan mo na yung itinuro ko na ang tamang pagsagot sa question ay ganito. Tama siya. Very good. Ito yung tamang pagsagot sa question. Hindi mo basta. Halimbawa, ano ang alaga ni Ruming? Ang sasagot mo lang ay loro. Ang tamang pagsagot, ang alaga ni Ruming o ang alaga niya ay loro. So, ganyan. Good job.